Tayong umawi ng pambungad na awit. Maganap tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Hallelujah, Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Patuloy po tayong magdasal para sa kapayapaan ng buong mundo. Lalo na po para matigil na ang gera sa gitnang silangan. As of yesterday, pag pinanood ninyo ang mga balita, lalong umiinit po ang tensyon diyan sa gitnang silangan. Kaya sama-sama tayong tugunin ang paanyaya ng Santo Papa. Tayo'y manalangin. Humingi tayo ng awa sa Diyos na manaig ang kapayapaan at pagmamahalan at pagkakaisa sa ating mga puso. Ipagdasal din natin ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng inyong mga intensyon at mga intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa magitan ng ating FB Live. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa marami nating kakulangan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nananaig sa lahat upang kami makatanggap sa mga kaloob na nakikita
bilang sangla ng mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang mga lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinagmamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang libitang taga-Sipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang Panginoon ang lahat ng tuntunin mo, sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi nyo alam kung saan nanggagaling
at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Paano pong mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel. Ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman, ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan, ang pinatotohanan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. We will never fully comprehend kung paano nating makakamit ang buhay na walang hanggan. Kahit pa yung mga santo, yung mga banal na kinilala ng simbahan, yung mga mystics, may naipapaliwanag sila at meron silang naikukwento tungkol sa karanasan nila sa Diyos o yung tinatawag na life of God. Pero hindi pa rin nila naunawaan fully kung papaano mabuhay ng kapiling ang Diyos nung sila'y nandito sa lupa. May mga nasusulat silang karanasan, pero palaging kulang. Kaya nga, laging ang paalaala ng simbahan ay sikapin na manampalataya. Sikapin na anyayahan ang banal na Espiritu para mabuksan ang ating isip at puso at maunawaan ng ating kalooban, ng ating kaluluwa, hindi man fully, ay bahagya ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Ganun kahalaga ang role ng banal na Espiritu, lalo na sa paglalakbay patungo sa Diyos o sa ating buhay kabanalan. At ngayong umagang ito, yan ang binibigyang diin ng mabuting balita. Hindi maunawaan ni Nicodemo kung papaano ang isang tao na tinawag ng Diyos ay mabubuhay na mag-uli. Para sa kanya ay imposible ito. Para sa kanya na isang dalubhasa sa kasulatan, kinikilala sa lipunan, ay mahirap maintindihan ito. Bakit? Sapagkat ang kanyang ginagamit na lens ay lens ng isip, lens ng reason. Ibig sabihin, makataong katuwiran ang kanyang pamantayan upang maintindihan ang yaman ng ating pagtawag bilang mga binyagan. Kinakailangan natin ang gabay ng banal na Espiritu. Kinakailangan natin ang kabukasan sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating buhay upang mapagyaman at mapalago ang karanasan natin sa Diyos. Lalo na ang ating karanasan bilang mga naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus.
with the Holy Spirit guiding us and leading us towards the truth, dahan-dahang ipapaunawa sa atin at dahan-dahang huhubugin tayo patungo sa kabanalan, patungo sa isang buhay na banal, patungo sa isang buhay Kristiyano. At ano bang klaseng pamumuhay ito? Sa unang pagbasa, ipinaliliwanag o sa unang pagbasa ay ipinahahayag kung paano nabuhay ang mga unang Kristiyano na siyang larawan o siyang ihemplo nating lahat. Siya nating tinutularan. Ano ang sabi sa unang pagbasa? Sila'y nagkaisa. Sila'y nanalangin. Sila'y nagsama-sama. Sila'y nanampalataya. Naniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sila'y tumugon na ipahayag ang kanyang muling pagkabuhay. And later on, sa Acts of the Apostles at sa ilang pang pahayag ng mga ibanghelista, later on, na ipinahayag na partly ng mga o ng unang pagbasa, ipinagbili nila ang kanilang ari-arian. Parang kung sa ating pamantayan, ang ganitong gawain ay isang hindi kapani-paniwalang gawa. Parang sa standard ngayon ng mundo o sa standard ngayon, pag ipinagbili mo ang iyong ari-arian at ipinamigay sa iba, ito'y isang kalokohan. Pero para sa mga unang Kristiyano at para sa ating mga binyagan, ito ang totoong buhay natin bilang mga tinawag sa kabanalan. Ito ang basis ng ginagawa natin ngayon bilang mga binyagan. Ano yung pagsasama-sama at pagsasalo-salo? Ito yung banal na Eucharistia. Kaya nga laging sinasabi ng simbahan na tayo ay sumimba. Man lamang ay tuwing linggo. Hindi yan gawa-gawa lamang ng mga pari. Yan ay pagsasabuhay ng tinatawag na mga early life ng early Christian communities. Kasi ganyan ang kanilang ginagawa. At yun ang ating tinutularan. Nagsasama-sama, anong ginagawa? Nagsasalo-salo, na ngayon is in the form of the Holy Eucharist, nagdadasal. At hindi natatapos ang doon ng lahat. Gumagawa o nagkakawang gawa. Namimigay ng mga resources nila para saan? Hindi para sa kanila, para ipamigay sa mahihirap. Kaya nga ang testimony ng unang pagbasa ay, kaya wala sa kanilang naghihirap. At ganun ang pagtawag sa ating lahat. Kung ating titingnan ang pamantayan ng mundo, imposible ito. Bakit? Sapagkat ang pamantayan ng mundo, ang ginagamit na lens ay makataong lens. Paano nagawa ito ng mga early Christian community? Nagawa nila ito hindi dahil sa sila'y perpekto na, kundi nagawa nila ito sapagkat sila ay inakay at napaakay naman sila sa banal na Espiritu. At yan ang hamong iniiwan sa ating ng mga pagbasa sa ikalawang linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang tunay na binyagan
na produkto ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay laging nananalangin, laging nagsasalo-salo, nagkakaisa sa pagkakawang gawa, namimigay ng ari-arian upang ipamahagi sa mga nangangailangan. Sa tatlong salita, life of prayer, life of sacrament, lalo na po yung tinatawag na Holy Eucharist at charity works. Yan ang pagtawag sa atin bilang kasapi ng simbahan. Hamon sa ating lahat. Kung tayo ay may struggle sa tatlong klase ng buhay na ito, na imbitahan ng banal na Espiritu, ipaubaya natin sa Kanya ang ating pagtanggi sa tuwing tayo'y tinatamad na sumimba, mas nananaig ang ating katamaran. Tawagin natin ang banal na Espiritu. Sa tuwing tayo'y manghihinayang, ay nakapanghihinayang magbigay. Kailangan ko din. Kailangan din ng aking pamilya. Imbitahan natin ang banal na Espiritu para hindi tayo maging madamot. At sa tuwing tayo ay tatamading manampalataya at mas gugustuhin pa nating matulog at mas uunahin pa nating manood ng Facebook or YouTube or telebisyon at iba pang mga pagkakaaliwan, tawagin natin ang banal na Espiritu upang tayo ay turuan kung paano mabuhay ng isang tunay na Kristiyano o bilang isang tunay na Kristiyano na naniniwala sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong aming ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubo sa aming lahat. Sa paghain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan, at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
pupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa mag-ita ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisil-nisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
mula sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw lamang, o aming may kapal, nag-aalay ng buong pagmamahal. Nang tinapay at asa, pagkasanang bigong, handog sa bayang napapagal. Bumabalik, o aming Panginoon, alala ng Kalbaryo mo noon. Ang iyong pag-alay, katawang nabayubay, sa panan mo kami magtitipon. Mag-iisang bayan sa piling mo, sa tula mong naan magsasalo, minimitin aming natagpuan sa biyaya ng banal mong katawan. Ang isasagawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at papansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa.
Maraming salamat po sa inyong mga handog. Ang isang bayan sa piling mo, sa dula mong lay magsasalo, minimiting aming natagpuan sa biyaya ng banal mong katawan. Sa biyaya ng banal mong katawan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan, na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magdilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat ng nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan
at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng dasalan na nagpapaalala ng kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ng ating Hari at manunubos.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po. Tayo po'y sama-sama sa panalangin. Inayahan ko pong tumayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Aleluya. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan, ating papurihan at patungkublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo lumapit sa kanya sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin. Tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinukso doon ay sinubok na inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako ay sumumpandi sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Sabay-sabay po tayo sa awit. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Alleluia. Magkalak tayo sa ating tagumpay. Alleluia. Ipinangako siya sa krus na matay. Alleluia. Upang iligtas tayo na walay. Alleluia. Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristong Hari ating itanghal. Alleluia. Tao'y tinubos sa kasalanan. Alleluia. Ang mga anghel ay mag-aawitan. Alleluia. Sa ating Diyos Ama ang kapurihan. Alleluia. At sa Diyos Anak na haring mahal. Alleluia. At Espiritong Diyos na banal. Alleluia. Darakilain magpakailanman. Alleluia. Tayo po ay magsiupo. Kung paano yung batis ang hanap ng usa, ganoon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Alleluia. Kung paanong yaong batis ang harap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabit araw o tumatangis. Ang nagiging pagkain ko'y mga luha sa paghibig. Ito mga kaaway ko sa tuwin ay yaong sambit. Nasaan ba ang iyong Diyos? Hindi namin namamasid. Nagdurugo ang puso ko kung aking maalaala. Ang lumipas na kahapon, lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nalulungkot, nababahala ng mainam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siya ay aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli kong siyang aawitan. Siya ay gugunitain ang puso kong tigib-hirap. Habang ako'y nasa Hordan, sa tapunan, nasa Sadlak. Doon sa may bundok Hermon at sa may bundok Misar, di ko siya malilimot, gunitain oras-oras. Ang dagat na kalaliman, pakinggan at umuugong, at doon maririnig lagaslas ng mga talon. Ang kawangki at kawangis, malungkot na mga alon, na sa aking kaluluwa ay ganap na tumatabon. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag araw-araw,
Gabi-gabi siya naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa akin bumubuhay. Sa Diyos Sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika. Bakit ako ay nilimot? Nilimot mo akong kusa. Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? halos ako ay natunaw sa pagkutya ng kaaway habang sila'y nagtatanong, ang Diyos mo ba ay nasaan? Bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala, siya aking aasahan. Magpupuri akong muli, pupurihin walang humpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung paano yung batis ang hanap ng usa, ganoon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aleluya. Panginoon, punuin ang Siyon ng mga papuring mula sa iyo at tulutang mahayag ang mga kahangahangang gawa mo. Aleluya. Mahabag ka sa amin, Panginoon, Diyos na sanlibutan. Lingapin mo kami at gawin mong matakot sa iyo ang lahat ng bansa. Kumilos ka laban sa mga bansang di kumikilala sa iyo. Ipakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan. Ginamit mo kami upang makita nila ang iyong kabanalan. Gamitin mo nawa sila nang makita namin ang iyong kapangyarihan. Sa gayon, makikilala nila tulad ng pagkakilala namin na walang ibang Diyos liban sa iyo, Panginoon. Magpakita ka uli ng mga kababalaghan, gumawa ka ng mga bagong himala. Ipakita mo ang lakas ng iyong bisi. Tipunin mong lahat ang mga lipi ni Israel at ibalik mo sila sa lupaing ipinamana mo sa kanila noong una. Kaawaan mo, Panginoon, ang bayang itinuturing na bayan mo, ang Israel na inari mong anak na panganay. Kahabagan mo ang aming banal na lungsod, ang Jerusalem na pinili mong tirahan. Punuin mo ang Siyon ng mga awit ng pagpupuri sa iyo. Punuin mo ang iyong kaluwalhatian, ang iyong banal na tahanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, punuin ang Siyon ng mga papuri mula sa iyo at tulutang mahayag ang mga kahangahangang gawa mo. Aleluya. Niliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos ang lunsod na hirang, ang kordero ng Diyos ang kanyang ilaw. Aleluya. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malino na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayon pa man sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tolda sa kalangitan. Mula noon, kung umaga'y lumalabas itong araw. Katulad na naglalakad na lalaking ikakasal, parang isang manlalaro na handang makapaglaban. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran. Init niyo'y nadarama ng lahat na sa daigdigan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Niliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos ang lungsod na hirang, ang kordero ng Diyos, ang kanyang ilaw. Aleluya. Pagbasa ng salita ng Diyos mula sa Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at napapahayag sa pamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia, alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia, alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Tayo pong lahat ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias. Sa pagkabuhay ni Yesu Kristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong pagsilang tungo sa isang buhay na pag-asa sa pangakong pamana na mananatili magpakailanman. Alleluia. Tayo gumawa ng tanda ng krus. Tayo po ay sabay-sabay. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin na isang pangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya ng kahahabagan ng ating mga magulang at aalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagkabuhay ni Yesu Kristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos na isang bagong pagsilang tungo sa isang buhay na pag-asa sa pangakong pamana na mananatili magpakailanman. Alleluia. Dinakila ang Diyos Ama sa kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Dumalangin tayo sa kanya at buong tiwala na sabihin, Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Anak ng kaliwanagan, pinuno mo ang sanlibutan ng kaningningan noon si Kristo ay mabuhay muli sa kaluwalhatian. Punuin ngayon ng liwanag ng pananampalataya ang aming mga isipan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan ng pagkabuhay ng iyong anak, binuksan mo para sa amin ang daan sa buhay na walang hanggan na aming ginagawa ngayon. Pangalagaan mo kami na may pag-asa sa kaluwalhatian. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan ng iyong muling nabuhay na anak, isinugo mo ang Espiritu Santo sa sanlibutan, papag-alabin ang aming puso na makalangit na pagmamahal. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Nawa si Jesucristo na pinako sa krus para sa aming kalayaan, ang maging kaligtasan namin katubusan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang tampana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang tampana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa
Mahalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang makapangyarihan, ang aming nawang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng anak mong mahal ay makatulong upang aming maranasan ang bisa nito sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa